Ang gusto ko pong malaman ng lahat na kagabi po ay umabot sa akin ang impormasyon na yung video na piniplay kahapon sa Senado ay halos 2 taon na pala mula nung nakita ng ibang tao. Ibig sabihin, this is already a 2-year-old video. May dumulog sa tanggapan ni Senador Raffy Tulfo tungkol sa di umunoy pagkaltas ng kanyang benepisyo mula sa tupad. Kung totoo ang nilalaman nito, inanyayahan ko po ang San Juanenyo na nasa video na kung maaari ay pumunta sa aking tanggapan upang doon idulog ang kanyang reklamo. Titiyakin ko na nandoon ang mga kinatawan mula sa PNP o NBI, DSWD at DOLE para mapalagay ang kanyang kalooban na siya ay aking pakikinggan ng patas at naagaran kong papaimbestigahan ang kanyang inilahad na insidente. Inanyayahan ko din ang mga nasa ikalawang video na pumunta sa aking tanggapan muli sa presensya ng mga kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan upang tiyakin na bibigyan ng agarang pansin at aksyon ng kanilang nabanggit na pangyayari na ni kailanman ay hindi ko papayagan o konsintihin. Narinig ko din na nabanggit ng tanggapan ng Mayor ng San Juan sa usaping ito. Nakakalungkot na madali para sa ilan na magbintang ng walang patunay o basihan maliban sa sabi-sabi o hearsay. Malinis po ang aking konsensya at lalong bukas ang aking tanggapan na sagutin ang anumang issue na ibinabato sa akin sa ngalan ng tunay na paglilingkod o nang dahil lamang sa politika. So, bago po ako magsimula sa pagsagot sa mga katanungan, ang gusto ko pong malaman ng lahat na kagabi po ay umabot sa akin ang impormasyon na yung video na piniplay kahapon sa Senado ay halos 2 taon na pala mula nung nakita ng ibang tao. Ibig sabihin, this is already a 2-year-old video. At ang aking pong gusto ring maintindihan ng bawat isa ay nandito po ako, hinaharap ko po ang isyu na ito, kaya kong sagutin ang anuman katanungan, at ang pinakamahalaga sa lahat ay hindi na po ako maghihintay ng 2 taon pa para lamang aksyonan po ang isyong ito, sapagkat ngayon pa lang ay inimbita ko na po ang mga nasa video na pumunta po rito at ilahad sa atin ano ba talaga ang nangyari upang malaman natin ano ba ang katotohanan. Sapagkat unang-una, hindi naman pinangalanan sino nasa video. Hindi naman natin alam, totoo ba ang video na ito? Sino ba sila? Kailan ba ito nangyari? Ano bang ebidensya meron sila? At ako naman po, wala naman po kung anumang forum gaya ng privilege speech sa Senado na makapagsalita ng kanyan. Yung mga paratang na binabato po sa atin ay ating sinasagot sa ganitong paraan. Isa po sa gusto ko rin banggitin ay ang tupad program po ay sa ilalim ng DOLE. Yan po ay sa ilalim ng national government. Ibig sabihin, hindi po dumadaan sa San Juan ang pondo o ang sweldo na nakukuha nila. Ang aming tungkulin lamang ay maglista ng mga benepisyaryo, siguraduhin sila po ay kwalipikado at tulungan sila na magkaroon ng DOLE ID o tupad ID. At eventually po, ang kanilang mga accomplishment reports at DTRs ay isasubmit sa atin na siya naman pong isasubmit natin sa DOLE. Kapag makita po ng DOLE na maayos ang lahat ng papeles, tsaka lang sila magre-release ng pondo para dito. Hindi ho namin hawak ang pondo, bagkus yung mismong benepisyaryo po ang pupunta sa Palawan upang i-claim sa remittance center na ito ang sweldo sa pamamagitan ng mga codes na itetext sa kanila ng DOLE mismo. At sa loob po ng 4 na taon at kalahati na kami po ay nagpapatupad ng tupad program nung ako po yung mayor na ng San Juan, kailanman ay wala naman pong sinabi ang DOLE sa amin na mayroong irregularity sa aming pong pagpapatupad ng tupad program. In fact, we just received notice that we have funds again for 2024. Ano ang punto ko rito? Kung meron man irregularity sa tupad program, sa San Juan, dapat po sana ay pinatigil na ito ng DOLE o di kaya kami po ay sinabihan. Ngunit sa ngayon, wala naman kaming natatanggap na anumang notice o tungkol po rito. So,
Ako po'y handang sumagot sa inyong mga katanungan kung meron mga bagay na gusto niyo pong linawin. Mayor, ano na po ang directive ninyo? Meron na ba kayong investigation? At least kahit 2 years ago ito nangyari, may investigation pa rin gagawin? Actually, yun ako, no? Ang basis lang naman natin ay yung video na yon. Aside from this video, aside from this privilege speech, wala naman pumunta sa atin upang mag-complain o umangal na nagkaroon ng anumang problema sa tupad. Kaya po, this is specific to the people in the video. Kasi yun naman po ang naging topic ng privilege speech kahapon. Kaya sa mga bahagi po ng video na yon, kung kayo po ay nanonood, nakikinig ngayon, inanyayahan ko kayo pumunta sa aking tanggapan. Huwag kayong matatakot. Imbitahan ko po ang PNP, ang NBI, ang DOLE, ang DSWD na sumama sa inyong pagpunta rito upang kayo po ay mapalagay na maayos at hindi mag-alala. Sapagkat kung totoo ang inyong mga paratak, gusto ko hong malaman paano ba nangyari, sino ba ang mga kasangkot dito. At mas mabuti ho kasi na talagang harapin natin to ng diretsahan. Kasi yung mga paratang po ay sa pamamagitan lamang ng mga video na hindi naman natin verified. Hindi naman po natin alam sino sila, anong pangalan nila, taga saan ba talaga sila, kailan ba nangyari. Wala pong details. In fact, yesterday I remember when the senator from San Juan asked the other senator from San Juan kung identified yung nasa video, ang sinagot nga niya ay hindi niya identified. Ibig sabihin, hindi niya pa pala verified o validated kung sino ang mga nasa video. So, kahit sila pala, hindi nila alam kung sino yung mga nasa video. Yun yung punto ko dyan. So, ako naman po ay I'm coming to you clean. In short, nandito po ako, hinaharap kayo. Mga kaibigan natin sa media, mag-isa lang po ako rito. Wala naman ako sinamang kahit sino. Dahil alam ko po na masasagot natin ang mga paratang na ito. Mayor, sabi niya naman na hindi dumadaan ang pondo ng tupad sa LGU sa inyo. Yes. Pero meron dun sa privilege speech part na ang sinasabi is meron daw benepisyo ang LGU ng San Juan for every barangay chairman, about 15,000 and 7,500 for each kagawad. Anong say po niyo? Okay. When it comes to yung mga binabanggit ko na gano'n, iba-iba kasi nagiging beneficiaries po natin. And there are times when we ask our barangay officials to look for the beneficiaries. Ibig sabihin, hindi yun para sa kanila. Because the barangay captains are not qualified to be tupad beneficiaries. Ibig sabihin, we give them slots para sila ho maghanap ng mga beneficiaries within their barangays. So, what am I trying to say? Hindi ho lahat ng listahan ay galing kay mayor o kay congresswoman. We also give slots to the barangay officials para mabigyan din naman ng tulong yung mga constituents nila. So yun po yun. Hindi ho yan slot nila. So hindi ko humintindihan yung sinasabing may 3 slots si Kapitan. These are slots that they are supposed to fill up by way of giving names of their constituents or anyone of their choice as long as qualified po. Tandaan nyo, meron naman pong qualifications ang DOLE kung sino ang pwedeng sumailalim sa tupad program. So Mayor, wala kang ibinibigay na 15,000 for every chairman and 7,500 for every kagawad? Wala po. What we give them are slots for them to choose kung sino ho ang gusto nilang gawing beneficiaries. So, for instance, si Kapitan will list down names of beneficiaries from their barangay, si Kagawad, ganun din po. At this is what we do also with the councilors para spread out yung mga beneficiaries. Kasi kung ang listahan ay mag-emanate lamang from the mayor's office or from the congresswoman's office, hindi siya masispread out. That is why we seek for the help of the barangay officials dahil iba't ibang barangay po sila, iba't iba yung mga areas nila within their barangay, masispread out po yung beneficiary. Binabanggit ko yata na allegedly staff of a counselor at inakausap na ba yun si counselor? Yes, kausap ko siya kagabi at he assured me na wala pong irregularity sa implementation po ng TUPAD program. Kaya nga ang tanong ko po, no, sino ho ba yung mga nasa video? Diba? Why don't they come forward? Ba't hindi ho sila pumunta rito para kung talaga bang merong nangyaring bigay ng pera o kickback, mapatunayan nila kung totoo nga ho. No? Kasi alam mo niyo po, sasabihin sa video, si Mayor may tinanggap na halaga, 6.5 daw. Ang dali-dali magsabi ng
ganung paratang. Ngunit ang tanong ko po, ano ho bang ebidensya meron sila upang patunayan na talagang tumanggap si Mayor ng 6'5"? Ang dali pong gumawa ng ganung storya. In fact, anyone can just make a video na kunwari, bliner po yung muka at papalabasin na totoo silang naging biktima, di ba? So, ang tanong ko rito, have they verified the videos? Have they verified the people involved? Because if they have verified these people, pwede sila mag-file ng complaint. Pwede sila pumunta ho sa akin. I can ask the PNP, the NBI, DOLE, DSWD to be here para ho hindi nila isipin na magiging one-sided po yan. Kasi yung mga paratang na ganito, ang tanong, ano ho yung evidence na hawak nila? It's easy to allege, it's easy to accuse, but how do they prove these allegations and accusations? Sir, Mayor, sabi niyo naman 2 years na pala yung video. Yung po ang nalaman ko kahapon, no? Because when the video of the privilege speech circulated last night, marami hong tumawag sa akin at merong nagpaabot ng informasyon na may mga nakapanood na pala noon daw, no? Around 2 years ago. So matagal na pala yung video niya. So if indeed, no, meron nga hong naging irregularities during that time, bakit after 2 years lamang ito i-erase? That's why I'm calling on these people in the video, if they would like to come forward, we can investigate this. At para nga kung hindi sila mag-alala, we can invite the PNP, the NBI, DOLE, and the SWD to be present. Sir, babalik ko lang yung tanong. Bakit, sa tingin niyo, bakit lumutang yung ganung issue ngayon against you? Alam niyo po, pangatlong beses na ako na privilege speech sa loob lamang ng ilang buwan. So, this is the third time by the senators from San Juan. So, Politics.